Good morning, ka-Body Fit Gym. Andito tayo sa Body Fit Gym, Ambulong, Tanawan. My name is Coach Rene and my partner, Jerome. Then, ang discussion natin dito, ano ba yung mind and muscle connections? Paano ba to ina-apply sa training o sa pagbubuhat? Okay? So, i-demonstrate namin ito later at ipapaliwanag namin ito sa inyo isa-isa. But for the meantime, ipakita ko muna sa inyo yung forms nung uh, yung how to use the squat or how to make the squat. Yan. So ngayon, makikita nyo dyan, nagbe-bend yung kanyang knees. Nauuna, mapapansin nyo. Pag bend niya, pag upo niya, yung knees pa ang ginagawa niya muna. Aalisin natin yan. Yung proper forms. Kailangan yung glutes ang makita na mauuna pag nag-bend kayo ng legs. So, connected ito ng mind and muscle connection. So, isipin niya na yung glutes ang target area niya at may iwasan niya dito yung pag-bending nung kanyang knees. Una, yan. Mapapansin nyo, unti-unti nawawala yung knee forwards niya pag-bend ng kanyang tuhod. So, automatic glutes ang mapapansin nyo agad na pag-upo. Katulad nito, halimbawa, yan. Yung glutes ko, yung knees ko, walang forward yan. Yan. Okay, so mapapansin nyo, glutes ang nauuna. So ganyan, iiwasan natin yung bending forward na yan. Napakadelikado po yan. Yan. Iiwasan natin yan. Kailangan is talagang mag-focus tayo doon sa glutes. Kaya may practice tayo muna sa chair squat. Pero pag in real life, pag wala na tayong chair squat, so pwede nating gawin ito sa mga squat or mga anything na ito avoid yung bending ng knees. Okay? And maganda na yung form ni Jerome. Very good. Keep it up, Jerome. I-push mo lang yung glutes mo. Relax yung shoulders mo. A little bit straight. Yan. And relax your neck. And connected na yung kanyang mind and muscle connection sa kanyang glutes. Wala na rin yung bent knee forward niya pag upo niya. And yung kanyang form sa kanyang katawan ay connected na. Yung breathing niyan, inhale and exhale. Yan. Good. So, andito, so napansin niya na miss naramdaman niya daw yung muscles niya ng glutes since before. Then next, try naman natin yung wall push-up. Yan. So, wall push-up, again, mind and muscle connection pa rin. Make sure na kapag nagpo-push kayo, push and up, yan, yung muscles ng chest, dapat nararamdaman nyo siya. Hindi lang shoulders. O yan yung mga positions ng alignment ng kailangan ng shoulders. Kailangan level yan ng shoulders, yung palms nyo. Yan. So, pinapakita ko dito kung paano mo siya ibaba at itaas. Napaka-effective nitong standing wall push-up sa mga beginners. Dun sa mga hindi nakakapag-push-up sa floor, ito yung una namin pinapagawa. May safety ito. And kinakorek ko si Jerome sa kanyang forms. Dito, mapansin mo na medyo nauna yung kanyang core. Kailangan nating maayos yan at ma-push natin yung mind and muscle connections niya para sa kanyang chest. Next, ito naman yung tinatawag natin sa arms. Yung mga dumbbell curl or yung mga bicep exercises. Dito iwasan natin yung mga jerking, lalo na yung bending, pagkuha ng mga dumbbell sa baba. Napakadelikado ito nito minsan. So, kahit pa magaan yan, iwasan natin na gamitin natin yung lower back. Be safely. Kasi mahihirap talaga ma-injury. Yan. Pagbaba, bending, kahit nakakatawa, pangit yung binibend mo diretso yung katawan mo to pick up something down. Yan. Kailangan bend your knees. Lift with your legs. Walang
hindi ginagamit yung lower back o kaya yuyuko ka na lang basta. Pangit yun. Yan. Okay? Again, kahit pa yan magaan, kahit pa yan, minsan nga, lapis lang ha, yung lapis lang na pinulot mo sa sahig, sumasakit na yung lower back natin kapag mali yung mga position na ginagawa natin. Okay. So makikita natin yung pagtayo niya. Kailangan yung shoulder level niya. Yung sa paa. Kaya hindi siya naka-close. Kailangan ito yung tamang pagtayo. Yung shoulder level kapantay nung iyong paa. Ganyan lang. O pwede naka-straight yung feet kung kaya para at least maganda yung forms. Tapos medyo naka-slightly bend yung tinatawag nating legs. Yan. Para just in case yung impact niya hindi siya direct doon sa lower back. Okay, inayos natin yung form ni Jerome. Relax. Yan. And yung arms. Nakikita natin yan. Mind and muscle connection niya. So, nakafocus siya sa kanyang bicep. Yan. Up. Tapos yung level ng kanyang arms, hindi sa likod. Yung elbow, kailangan hindi naka-tuck out. Ilalabas natin, tuck in siya. Yan. Ganyan. Kailangan ganyan yung level. Tapos, a little bit straight your arms para ma-feel mo yung length ng bicep mo. Again, avoiding yung mga jerking. Focus lang. Yan. Yung breathing, napaka-importante niyan. Yung counting niyan is 1, 2. So, ibig sabihin, pag nagka-counting ka, doon ka nag-exhale. Good. Yan. So, makikita mo na daman-daman niya daw yung bigat nung dumbbell kahit napakagaan ng dumbbell na yun. Kasi nga sa mind and muscle connection, napakahalaga po nun. So, dinidiscuss namin dito na dati daw nakabuhat siya ng mga 20, parang failure na. Pero itong, ano ba to? Ilan pounds lang? Pounds lang yata yan. Ito yung pinakababa, 2.5 or 5 pounds. So, dito ramdam na ramdam niya kapag mind and muscle connections yung ginagamit natin. And again, avoid yung mga jerking kasi cheat yan. So, dapat relax ang arms and focus lang sa bicep muscles natin.